Welcome back to our channel, kung saan inuulat natin ang mga pinakabago at pinakamaiinit na balita pagdating sa defense modernization ng Pilipinas. Ngayon, may isang napakahalagang dokumento ang inilabas ng Department of National Defense, ang Procurement Monitoring Report para sa unang kalahati ng taong 2025. At sa video na ito, tatalakayin natin ang mga confirmed projects, cyber defense efforts, at mga bagong acquisition na siguradong magpapalakas sa ating armed forces. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang ASW Helicopter Acquisition Project ay bahagi ng mas malawak na plano ng Philippine Navy para palakasin ang ating kakayahang magdepensa kontra sa banta ng submarines, lalo na't tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Noong unang phase ng project, nakakuha na ang Navy ng Agusta-Westland AW-159 Wildcat helicopters mula sa Italian defense company na Leonardo. At ngayon, sa Phase 2, plano ulit bumili ng karagdagang 6 na units ng parehong chopper na ito. Ang budget para sa Phase 2, umabot sa mahigit 42.2 billion pesos. Ngayon, ayon sa Procurement Monitoring Report na inilabas ng DND, ang mode of procurement para sa proyektong ito ay dadaan sa Negotiated Procurement 53.5.1 inventory-based item. Anong ibig sabihin nito? Sa simpleng salita, bibili ang Philippine Navy base sa kasalukuyang gamit na nila, in this case, ang AW-159 Wildcat. Ibig sabihin, hindi na sila magbubukas ng public bidding o tender kung saan maaaring mag-alok ang ibang kumpanya ng ibang helicopter model. Ang ganitong klaseng procurement ay mas mabilis, mas streamlined, at mas siguradong compatible ang bagong helicopters sa existing fleet. Isang mahalagang detalye rin dito ay ang approval ng Terms of Reference nitong June 24, 2025. Ang TOR ang basehan ng kontrata sa pagitan ng DND at ng supplier, kaya napakalaking hakbang ito para sa project. Ibig sabihin, isa na lang talaga ang hinihintay, ang funding. Dalawang paraan ang tinitingnan. Una, Multi-Year Contractual Authority, MYCA. Ito ang installment basis na bayad taon-taon gamit ang annual budget ng gobyerno. At pangalawa, loan financing. Mas mabilis ito, pero nangangailangan ng loan approval. Mas madali ring simulan ng project pag loan ang ginamit. Ngayon, bakit Leonardo at AW-159 Wildcat pa rin ang pipiliin? Bukod sa nasa inventory na ito ng Philippine Navy, subok na ito pagdating sa ASW operations. Equipped ito ng dipping sonar, torpedoes, at iba pang anti-submarine systems. Bukod pa dyan, hindi na kailangan ng dagdag training para sa personnel, spare parts, o maintenance tools. Lahat ng iyon ay compatible na sa existing fleet. Kaya malaking tipid at mas maagang operational readiness ang dulot nito. Ngayon, may interesting twist. Ang ASW Helicopter Phase 2 ay mukhang nauuna pa sa Frigate Full Complement Acquisition Project, o mas kilala sa tawag na Frigate Phase 2. Ayon sa sources, pinupush daw ng DND na mapirmahan ang kontrata ng Frigate Phase 2 bago matapos ang taon. Pero as of now, hindi pa approved ang procurement mode at terms of reference nito. In contrast, ang ASW Helicopters, TOR approved na, procurement mode decided na, funding na lang ang kulang. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na maunahan ng ASW Helicopter Project ang Frigate Phase 2 at ma-awardan na rin within this year. Bukod sa procurement at budgetary side, may strategic implication rin ang pagsuporta ng gobyerno sa ASW Helicopters over other big-ticket items tulad ng frigates. Kasi kung iisipin, mas mabilis i-deploy at mas flexible ang helicopters. Kaya nilang mag-operate from land bases at warships, kaya ideal sila for rapid response at maritime surveillance. Halimbawa, ang isang AW-159 helicopter ay kayang ma-deploy sa loob lamang ng ilang oras sa kahit anong bahagi ng bansa, kumpara sa frigates na nangangailangan ng mas malawak na logistics at planning para sa deployment. Isa pa, dahil mas kaunti ang operational cost ng helicopters, mas sustainable ito para sa medium to long-term maritime presence natin. Ang capability na ito ay lalo pang nagiging mahalaga ngayon, lalo't sunod-sunod ang incursion sa West Philippine Sea,
at lumalawak pa ang Chinese presence sa mga reef at shoal na inaangkin din ng Pilipinas. Kaya ang pagkakaroon ng additional anti-submarine helicopters ay hindi lang tactical move, kundi strategic deterrent din. Hindi rin dapat maliitin ang psychological effect ng modernization projects gaya nito. Ang pagpapakita na patuloy ang investment ng gobyerno sa Navy at sa buong AFP ay may epekto sa both domestic morale at foreign policy. Sa loob, nakakapagbigay ito ng tiwala sa taong bayan na hindi pinapabayaan ang seguridad ng bansa. Sa labas naman, ito'y malinaw na signal sa ibang bansa, lalo na sa mga potential adversaries, na seryoso ang Pilipinas sa pagprotekta sa kanyang territorial integrity. Dagdag pa rito, ang patuloy na relationship building sa mga bansa gaya ng Italy, kung saan galing ang Leonardo, ay nagpapakita rin ng diversification ng ating defense partnerships. Hindi na lang tayo umaasa sa isang bansa, kundi bumubuo ng multi-directional ties para mas flexible at independent ang ating foreign defense policy. Ang tanong ngayon, sa oras na ma-finalize ang kontrata, gaano kabilis ang magiging delivery timeline? Base sa dati nating experience sa AW159 acquisition, maaaring abutin ito ng 18 to 24 months from contract signing to first delivery. Pero dahil existing platform na ito, may posibilidad din na mas maaga ang turnover kung may available na unit sa production line ng Leonardo. In short, kung maging maayos ang lahat at mapabilis ang loan or MICA funding approval, posibleng by mid-2026, operational na agad ang bagong fleet ng Wildcats, sakto sa pag-intensify pa ng regional security challenges. Ano ang implication nito? Una, mas mapapalakas agad ang maritime patrol and submarine hunting capabilities ng Navy, especially sa areas na vulnerable tayo, like Palawan at West Philippine Sea. Pangalawa, ito ay sign na mukhang priority talaga ngayon ng DND ang pagpapatatag ng naval aviation assets. At kung mabilis ang procurement, baka within 2026 to 2027, operational na ang additional AW159 units, perfect timing habang nag-iinit ang tensyon sa Indo-Pacific region. Ngayon ang tanong, matutuloy ba ito ngayong taon? Sa totoo lang, wala pang official confirmation mula sa DND kung ma-finalize na ang funding at ma-issue na ang notice of award. Pero sa bilis ng developments at sa laki ng urgency, mataas ang posibilidad. Kung ma-award nga ito ngayong 2025, then this would mark one of the fastest turnarounds ng high-profile defense acquisition project sa ilalim ng revised AFP modernization program. At dyan nagtatapos ang ating ulat mga kababayan. Abangan pa natin ang mga susunod na update tungkol sa project na ito, pati na rin sa ibang mga defense modernization projects tulad ng Frigate Phase 2 at Multi-Role Fighter Acquisition. Kung may gusto kayong pag-usapan o may tanong tungkol sa project na ito, ay comment nyo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas.